yung gustong batas o yung gustong maging batas ni Attorney Chel Jokno, mga kababayan. Kasi mga madami, mga BO-BO na din ho, no? Dahil na rin ho, mga kababayan, doon sa mga vlogger na nagpapakalat ng maling impormasyon. Unang-una, ayan, si Lopez. Oh, 'di ba? Lalo na doon sa tungkol sa West Philippine Sea. Mga bossing, ano yung sinigaw niya? Ano yung sinasabi niya doon sa Kongreso? Ang sabi niya, tayo din po ay nagwa-water cannon. Isa lang po yun, mga kababayan, na mali at hindi dapat sinasabi, lalo na kung walang katotohanan. Dahil ang naratibo nga ho ng China, mga bossing, tayo po ang bumibira sa kanila ng una. No? Tapos sila ay gumaganti lang. Binubuyo natin sila para sila ay balahan tayo ng water cannon o mag-water cannon sa atin. At nabanggit pa nitong si Lopez. Ano daw? Mr. Chair, ang water cannon po ay isang facility. Tawa-tawa ako. Tawan-tawa ako doon, mga bossing. Bakit to? Kasi gusto niyang ilusot yung sinasabi niyang nagwa-water cannon. Kaya ayun, kung ano-ano na yung pinagsasabi, lumusot lang. Ngayon, eto po, no? Hindi naman po tayo porket na pula, hindi natin mapapansin. Sabi ko nga ho sa inyo no? Kahit po sa ibang banda yan, kahit po sa mga kakamping yan, o sabihin mo na, no? Doon sa mga side ng mga Duterte at maganda yung kanilang isinusulong, ipapakita natin yan at ibablog natin yan. Kagaya nito, edukasyon tungkol sa West Philippine Sea, gagawing mandatory. Maganda ho yan, ha? Pero, sir, gawin natin pangbuong kapuluan. No? Pangbuong teritoryo natin. Sir, no? Hindi, yun lang naman sa akin. Pero itong sinasabi niyang edukasyon tungkol sa West Philippine Sea, gagawing mandatory. Mas maganda yung simula talagat katuktukan ng Pilipinas hanggang kaduluduluhan ng Pilipinas kasama doon sa edukasyon. Mahalaga po at importante yan, mga bossing, lalo na po at teritoryo natin ang pinag-uusapan. O anong balita dito? Magkakaroon ng mandatory education sa usapin ng West Philippine Sea dahil maraming Pilipino umano ang nagdadala at naniniwala sa mga maling impormasyon na ikinakalat ng China hinggil sa nasabing bahagi ng karagatan. Alam nyo po, hindi lang po Pilipino o hindi lang po Pilipinas ang biktima ng China diyan sa mga propaganda nila. No? Pati po yung digmaan na nangyayari ngayon, no? Sa border ng nakalimutan ko yung isa India at nakalimutan ko yung isang bansa. Kung ano-ano din pong propaganda ang pinapalabas ng China, mga bossing. Ngayon problemado sila. Bakit? Kasi nga ho, 'di ba, umabot ng 145% o porsyento yung ano sa kanila ni Trump. Pakistan, ayan. Salamat, Phoebe Capillo. Sabi yung mga sandata o yung mga ginagamit ng Pakistan kontra sa India ay galing daw po sa China. Ang ginawa nila, nagpakalat sila, mga kababayan. Nagpakalat sila ng video na may pinabagsak daw po na eroplano o tora-tora ng India. Yung pala, kuha lang sa video games ng China. Gusto lang ho nilang ipakita na sila ay malakas sa larangan ng digmaan ho, mga kababayan. Ganon. Kung ano-ano ang pinapakalat. Ngayon naman, ano ang sunod na ipinakalat ng China, mga bossing? Di po ba ang sinasabi nila bago sila patawan ng 145 na taripa? Bago sila patawan ng 145 na taripa, nagpapakalat sila na ang Palawan daw ho ay parte ng China. Di po ba? For sure ako, narinig at nabalitaan nyo yun.
Sabi nila, ang Palawan ay parte ng China base doon sa aming history. Base doon sa aming libro. Ganyan ho, mga kababayan. Kaya pala, no, nung panahon ng dating Pangulong Duterte, nagkalat ang mga Chinese. Nagkalat yung mga, merong mga birth certificate na mga Chino na may birth certificate ng Pilipinas. Tapos, dabalita din ho, mga kababayan, na malalaking lupain doon sa Palawan ang binibili nung mga may peking birth certificate, no, na mga China, na mga Chinese. Yung pagkalaki-laki ho, siyempre pag binili mo, tapos ano gagawin nila? Pag napuno nila yung Palawan na yan, malalaki. Alam niyo naman po, parang buntot ng Pilipinas yun di ba? Babakuran lang nila yung dito sa banda sa taas. Ay nako. Since madami na at malalaki at puro Chinese na yung nakabili ng lupa doon, babakuran lang nila yun. Bawal pumasok. No? Bawal pumasok. Ganon. Mark, correction lang. Mandatory, ibig sabihin, gagawing batas yan. Kaya pangkalahatan yan. Pangkalahatan yan. Yun. Hindi, I mean, pangkalahatan po, hindi lang po yung sa West Philippines simula tuktok ng Pilipinas hanggang sa dulo ng Pilipinas at side by side. Pag dinagyan nila yung Palawan, bawal pumasok ang sino man dito. Private property, wala na po mga kababayan. Kaya pala, merong mga malalaking barko ng China doon sa gawing yun. Di po ba, mga bossing? Kaya po, itong pamumuno ni Pangulong Bongbong Marcos, itong administrasyon ni Pangulong Bongbong Marcos, napaka-importante po sa ating mamamayang Pilipino. Bakit to, mga kababayan? Tingnan nyo naman yung mga nabubuko, yung mga gawaan ng mga birth certificate, yung mga gawaan ng mga peking birth certificate to, mga bossing. Para masupil yung mga ganito. Di ba? Tama lang po itong sinasabi na gawing mandatory education ho, mga kababayan. Gawi at ituro na mandatory ito pong tungkol sa ating mga teritoryo. Bilang Akbayan Party List, ayan, 3 ang nakuha ng Akbayan na silya po o upuan sa House of Representatives. Bilang Akbayan Party List representatives, no? Sa darating na 20th Congress, isusulong po natin ang mandatory education dito sa West Philippine Sea sa lahat ng level ng paaralan. Kasi madaming nabubudol. Madami mga napapaniwala, mga bossing. Tingnan nyo ngayon, panahon ni Pangulong Bongbong Marcos. Wala po tayong nakikitang mga kulay pula na malalaki at mahahabang mga tarpaulin dyan sa mga footbridge. Wala. Di ba, mga bossing? Nung panahon ng dating presidente, Duterte, Junel Junior Domingo, salamat sa iyong super sticker. Appreciated, sir. Nung panahon ng dating Pangulong Duterte, nagkalat yan. Di ba? Nagkalat yan, mga bossing. Diyos ko. Pula, kulay pula. May sulat na Chinese. Nakasulat, Philippines, probinsya ng China, province of the Philippines. Ako ngayon, dati, ang iniisip ko, eto paumanhin mga kakamping. Ang iniisip ko, yung mga kakamping, mga dilawan, ganun pa ako dati. Ang nagpapakalat niyan, sinisiraan si dating Pangulong Duterte kasi maka-China si Pangulong Duterte, kaya inilalagay nila yan. Ngayon, na-realize ko, mga kababayan, sa panahon ni Pangulong Bongbong Marcos, walang mga kumakalat na ganun. No? Kapag nahuli kayo, nilalagay nyo yun, huli kayo. Huli kayo. Pag nahuli, huli kayo. Di ba? Sa panahon ni Pangulong Bongbong Marcos, eto po, ngayon, wala tayong nakikitang ganun Ngayon, na-realize ko, napagtanto ko, hindi kaya itong mga ito, inilalagay na mga banner, si Duterte din ang mga nagpakalat? Napatanong lang ako.
Ano? Hindi kaya dahil sa sobrang pagka-pro China nila, sa sobrang pagka-pro China nila, baka sila din ang naglalagay noon. Alam niyo naman po, mahilig sila sa testing the water. Mahilig silang sumubok. Ano kaya ang magiging resback o ano kaya ang magiging tugon ng mamamayang Pilipino kapag inilagay natin to na ang Pilipinas ay probinsya ng China. Sila kaya ay matutuwa at gusto nang magpasakop sa China? Di ba? Ang mamamayang Pilipino kaya ay gusto nang magpasakop sa China kasi nahihirapan na at ano natin, ipopropaganda natin na napakaganda ng China. Oh, maganda naman ho talaga. Sabi sa akin ni Boss Mike Sabera. Sila, 'di ba, pumunta sila diyan, nagkausap-usap sila, pumunta sa China. Kaso ang layo ko kaya hindi nakasama. Di po ba? Yung mga ganun, panahon lang ni dating Pangulong Duterte, ay example ng testing the water nila, 3 Duterte sa Senado. Inaantabayan na nila kung ano ang magiging reaksyon ng sambayan ng Pilipino. Negatibo yung naging reaksyon. Ayun, hindi tinuloy. Pero kung naging positibo po ang reaksyon ng mamamayang Pilipino noon, mga kababayan, malamang ho, sa Senado sila nagsiksikan, silang 3. Malamang ho, may work from Hague sa Senado. Mukhang ang mangyayari, work from Hague, no? Doon sa Davao. Ewan ko lang ho, kasi hindi papayagang hindi makapanumpa ng physical Di ba? Yun lang yung naano ko. Kaya okay ito para walang malinlang, walang mauto sa mga ganito, mga kababayan. Mas maganda yata maging US state tayo kesa maging probinsya ng China. Ayun, isang ganun lang ni Trump doon sa taripa nila. Nagsaraduhan yung mga malalaking kumpanya. Pero ang ginagawang propaganda ng China mas lumakas daw po sila kasi mas tinangkilik daw ang kanilang produkto ng mga kapwa nila, mga Chinese.